Okay, ating alamin ano nga ba ang tunay na nangyari dito kay Cabral? At siyempre may mga rason kasi kung bakit nangyari ito sa kanya. Sige, alamin natin. Mysterious death of former Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Pumanaw na dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. The tragic fate of ex-Philippine Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Kamatay ni dating DPWH Undersecretary Grabe no, tragic death, pagkamatay, pumanaw na. Catalina Cabral. Dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral patay matapos mahulog sa bangin sa Cannon Road. Marami Diba? Mahulog daw nahulog. ang nagulat sa balita ng pagkamatay ni dating Public Works. Teka, balikan natin. Marami ang nagulat sa Oh, dito bakit parang may ano dyan Ano yan? Ano to? Ano tong anong imahe, anong image to? Bakit parang body na figure na hindi maintindihan? Titignan natin dito daw siya nahulog. Pero ang nakapagtataka, nung bumalik daw yung si mamang driver, sinilip niya, wala siyang nakita. balita ng pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang kontrobersyal na opisyal ng kagawaran na sinasabi Diba? Tapos tinago nilang ganyan, nakatago siya doon sa may ilalim pa, hindi doon mismo sa malaking tipak ng bato. Nako, susi nakakaloko talaga kayo. sa malawakang katiwalian sa pondo na ginamit sa flood control projects ng gobyerno. Pero marami din ang duda kung siya nga ba ang natagpuang bangkay. Marami kami talaga nagdududa niyan. Kita nyo, nilagay lang yung Crocs doon. Hindi man lang pinasilip, kahit yung silip lang ba? Na magmula noon, wala. Isang bangin sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Isa sa dahilan ng pagdududa ang pagtutol noong una ng asawa ni Cabral na isailalim sa autopsy ang labi nito. Ngunit napapayag din ng otoridad ang mister ni Cabral at noong Sabado Siyempre, kunwari lang nila yan. Kunwari una ayaw, tapos siyempre titignan nila anong reaction ng taong bayan. So, napapayag in a way na kailangan ganun ang script natin, no? Kasi ipapa-autopsy natin yan, ipapa-DNA natin yan, pero syempre hawak pa rin natin yung autopsy report at yung DNA report, hawak pa rin natin. So, kung ano man ang ilalabas natin, papabor pa rin sa atin. rin lumabas ang resulta na blunt force trauma consistent with the fall ang dahilan ng pagkamatay. Diba? Blunt force trauma consistent with the fall. Paano nangyari yun? Hindi nga nakita ng mamang driver, di ba, doon sa bato, yung malaking tipak na bato na yun? Oh. Tapos umabot pa ng 12 a.m., madaling midnight, sa kanila nakita. Yung mamang driver, maliwanag pa. May sikat pa ng araw, hindi niya nakita. Matay nito. Agad din kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na si Cabral nga ang na-recover na bangkay. Pero giit ng ilang mambabatas, lubhang maaga para sa konklusyon ng DILG. Ang malatelenovela senaryo na ugat ng pagdududa sa kaso ng pagkamatay ni Cabral, hindi na nakapagtataka. May dalawang insidente na kasing nagdeklara ng pagkamatay para makatakas sa pananagutan. Kabilang diyan si Mary Ann Maslog na nasangkot sa textbook scam sa Department of Education noong 1998 at idineklara ng kanyang abogado na namatay na. Pero Etong si Maslog na to, ang ginamit nila last year para mag-testify against VP Sara Duterte with regard to that confidential funds or with regard to that Department of Education. So, saan ka nakakita? Ito, patay na raw, pero buhay pala. So, hindi malayong mangyari na ito pinatakas noon or tumakas noon dahil scammer siya. Pero itong kay Cabral, hindi malayong mangyari na siya ay pinatakas at kunwari siya ay nagpakamatay. Itong si Maslog, hindi ganito ang mukha niya dati. Pinaiba yan, pati pangalan.
Makalipas ang ilang taon, lumutang muli ito at naaresto gamit ang pangalan na Doktora Jessica Cese Francisco. Bukod pa rito ang kaso ng tinaguriang Pajero Queen na si Maria Lourdes de Guzman. Nasangkot ito sa nakawan at car theft sa mga mamahaling subdivision noong dekada 90 at 2000. Habang Dalawa pa lang gumawa nito sa pumapangatlo si Cabral. ang tinutugis ng otoridad, pineke nito ang kanyang pagkamatay at gumamit ng iba't ibang pangalan hanggang sa muling mahuli noong 2005. Itinuturing na marami na susi si Cabral para maipalabas ang katotohanan sa mga nangyaring anomalya sa flood control funds. Noong Nobyembre, humarap ito sa ICI habang ang DPWH naman ipinasa na sa Ombudsman ang sinasabing 10,000 files nito na naglalaman ng mahalagang impormasyon patungkol sa mga proponents at kung sino-sino ang nakinabang sa flood control funds. Bagamat mawawala na ang pananagutan nito sa kasong kriminal, tuloy pa rin ang gagawing pagsisikap para mabawi ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pinakinabangan nito dahil sa anomalya. Pero sa maagang pagkamatay ni Cabral, kasama na din bang maililibing ang mga tunay na impormasyon na kapaloob sa Yes, kasama talaga sa pagkalibing kasi yun nga ang gusto nilang mangyari. Cabral must vanish. Ganun yun. Pero syempre, mahal nila si Cabral kasi maraming alam yan, maraming hawak yan. Halos lahat ng sangay ng ahensya, ng gobyerno, senador man yan, congressman man yan, anong ahensya man yan, hawak niya. Kaya mahal nila siya. Kaya kailangan nilang protektahan. Kailangan nilang pekehin ang kanyang pagkamatay. nakaseryosong problema sa katiwalian ng Pilipinas. Ligtas na ba sa pananagutan ang mga personalidad na patagong nagsasaya sa pagkamatay niya? Ako po si Juan de la Fuente at ito ang dato. Di ba? So ano yung importance nung pagkawala ni Cabral? Yung winala nila si Cabral ay syempre Si Congressman Antonio malaki talaga ang kanyang papel dito sa isyung korupsyon sa Tino, nasa linya na po natin mula sa ACT Teachers Party List ko. Kasi mismong kakampi nila ay ito nang sinasabi. Magandang umaga ho sa inyo ha, si Johnson po ulit and Robert sa DZMM. Good morning po. Hi, good morning, Johnson and Robert. Opo, una sa inyo ho, Congressman Tino, anong appreciation po ninyo doon sa binabanggit na Cabral files na isiniwalat ni Congressman Liviste? Well, I think totoo naman or may credible yung Cabral file so far. Kasi Credible daw. Ano magagawa nyo dyan? Kasamahan nyo na to. hindi lang naman actually lumalabas, hindi lang si Congressman Reviste ang may hawak nito. Oo. No, si Senator Lacson. Lacson meron din. Kaya lang si Lacson, tignan natin, mukhang may direction ng ano ni Lacson Although may sinabi siya na may pananagutan daw ang Malacanang dahil may involved sa Malacanang. Pero syempre, alam na natin ang susunod dyan. Nakita natin si Lacson. Nung una, sabi niya may 67 na contractors. Tapos biglang nasaan na ngayon? O ngayon, iingay na naman siya, sabi niya, may pananagutan ng Malacanang. Alam niyo na ang susunod na mangyayari dyan. May ano siya may selective direction of investigation or blah 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 niya Nagsasabi rin. Di ba may pahayag siya na meron siyang hawak na files tapos may 5 at least na cabinet secretaries na nakita raw siya ron. Tapos kahit ang ibang media, may mga investigative reports na lumalabas, mukhang yun din ang basis. And then they confirm each other, yung mga contents nito. So, I think, meron talagang ganung files. At binanggit din naman ng DPWH, may turn over na sila sa ombudsman. I think may sapat na basis para sabihin na meron talagang listahan na kung saan makikita natin yung mga proponents ng mga proyekto, opponents na Tignan ninyo na kung saan makikita
Tignan niyo yung pinagkahulugan ni Cabral. Kita natin yung mga Tingnan niyo. proponents. Ba't ang linis ng mga halaman dyan, yung sunflower dyan? Inuulit ko na naman, ang linis. Diba kung ano dyan, dapat sumagi-sagi siya dyan sa mga halaman dyan. Makikita mo talaga yung bakas. Sa taas pa lang. Kung hindi man, dito sa may malaking tipak ng bato na ito, dito pa lang kung sumilip si Mamang Driver, nakita niya dapat. Pero saan nila puno nakita sa may banda dito? Nakasiksik pa. Nakasiksik siya dito. Tila magandang kanyang kalagayan kasi walang mga dugo-dugo kang makita. Merong dugo-dugo dito sa malaking tipak ng bato. Pero how come na merong dugo-dugo dito sa may tipak ng bato dito? Yan, sa may dyan, ano? Pero ang body nandito. So ibig sabihin nung nahulog siya dito, gumapang pa siya para magtago sa banda dito. Nakakaloko talaga. Ng mga proyekto sa 2025 and even earlier na mga So ano yung Yung kay possibilities yan, yung gatekeeper, no? Kung wala yung gatekeeper, siyempre si Cabral, ano yung mangyayari na sa investigasyong corruption na ito? Secretary Cabral, di ba? Sadly, it happened and sadly Oy, wag kang masad kasi buhay pa yun. both for the family because siyempre it's always bad then a bad to lose someone key to a lot of documents that would shed light on what's actually happening. So what do you think of this as a whole, Ed? Well, unang-una, no, unfortunately yung pagkamatay niya, medyo seryoso muna tayo. Kasi alam mo, yung position niya kasi, siya yung gatekeeper ng mga insertions eh. Ang trabaho niya talaga is to get in touch with lawmakers, with heads of agency. And ang trabaho niya para alamin kung ano yung mga insertions, at siya yung nagsicertify, siya yung nagpo-provide ng necessary funding. So yun yung trabaho niya. No? So marami siya nakakausap. Ang problema right now, kung mapansin mo, doon sa level ng mga matataas, yung mga mambabatas sa limbawa o yung mga heads of agency, ang hirap nilang i-pin down precisely because kulang ng ebidensya. So either walang personal na dealing yung witness or hindi niya talaga naabutan ng pera, inabot doon sa bagman, inabot to someone else. So it's very difficult to pin them down. So maganda sana yung testimonya niya precisely because siya, kausap niya na diretso yung mga yun eh. So ano ba yung pinag-usapan? Ano ba yung deals? Ano ba yung mga agreement? Ano ba yung mga concessions? Maganda sanang makita. Kaso namatay. Ngayon ang tanong kung namatay siya, attorney kung namatay siya, yung bang mga iniwan niyang dokumento, yung mga text messages niya, yung mga phone calls, Still hold water. o yung bang yung mga conversations sa messenger, admissible ba yan as evidence? Una, kung di siya namatay, walang problema. Pero dahil namatay siya, mahirap na. For example, yung mga text messages niya, yung mga conversations sa messenger, yung mga phone calls, ang tawag dyan ay electronic evidence. So sa Supreme Court, meron tayong goods on electronic evidence now. So for them to be considered admissible, they should pass the test of admissibility. So may mag-authenticate. Sino mag-authenticate? Yung may hawak ng phone, yung nakikipag-usap. Sino yon? Siya. Namatay na siya. So how do we do that? Pangalawa, yung mga dokumentong iniwan niya. Ang mga dokumento kasi, it's not enough na nagsabit ka ng dokumento. Nangangailangan yung tinatawag na testimonial support. Ano yung testimonial support? Yung tao na magsasabi na alam ko yung dokumento na yan, genuine yan, alam ko yung nakapaloob dyan, may personal knowledge ako. So, you cannot just go to court and submit a document. Alam mo ba, kahit sarili kong affidavit, kunyari, nagsabit ako ng affidavit, You have to be present. may hearing na sa court, that affidavit, Hindi, ito nga yung nakapagtataka. Buhay pa naman yung si Mamang Driver. Bakit wala tayong update kay Mamang Driver? Diba, very big question, update kay Mamang Driver with regard to his phone, no? Kasi makikita natin, merong conversation yan si Driver at saka si Cabral. Very illogical naman na parang hanggang ngayon hindi man lang yan sinasabi na or titignan ang kanyang phone o kung sabi nga ni attorney na hindi raw admissible yung kay Cabral kasi patay na raw siya, bakit hindi yung kay Mamang Driver? Doon natin titignan. At pwede natin yan i-verify doon sa phone din ni Cabral na bagamat hindi siya admissible, pwede natin tignan pa rin as a reference lang naman to, let's say, if mag-corroborate doon sa cellphone
conversation nitong si mamang driver. Very important kasi talaga yan, ebidensya na yan. Kasi makikita natin kung totoo nga ba ang kanilang mga sinasabi. Kasi sila sinasabi lang eh. Yung sinasabi lang, accepted na eh. Balita na sa media, ganito, ito na yun, ito na yun. Parang walang nangyayari talagang investigation. Kundi kung ano na lang yung sinabi ng driver. Pero kailangan talaga natin may corroborative evidence or electronic evidence as attorney said, di ba? So, nakapagtataka na sabi nila, person of interest daw, itong si Hernandez, yung driver. Pero hanggang ngayon, wala man tayong update sa kanya. Itself will not be enough. I should testify and provide support, number one, to establish that that affidavit, I really executed that's genuine. Lahat na lang nilagay ko dyan based on personal knowledge. So, sa madaling salita, talagang mahirapan tayo makakuha ng totoong ebidensya. Kasi nga, wala na yung gatekeeper. Kasi nga, yung cellphone niya, di ba? Hindi na hindi na magiging admissible kasi hindi mo yan matetestify or ma-verify, ma-check with the appropriate measures. So, napakalinaw na kung ano na lang ang sasabihin nilang investigasyon, yun na yun. But we cannot go away with the fact na kasama dyan sa Cabral files na yan or the so-called DPWH leaks na yan, mismong ahensya, mismong mga taga-gobyerno. In fact, SAP, SAP at saka ES ang involved dyan. Sa palasyo pero hinahabol pa rin ang iskandalo sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa hawak naming DPWH leaks. Isang ESA Bersamin ang may project wishlist din umano. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Naglitawan ng humigit kumulang 8.3 billion peso worth of projects na para umano sa isang ES, ayon sa nakalap ng Bilyonaryo News Channel na DPWH leaks file. Sa dokumentong ito nakalaman ang di umano'y proponent ng mga infra project ng DPWH pagdating pa lang sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa aming pagsusuri sa records, nasa lagpas 70 projects kung saan proponent sina ES at SAP na mula raw sa OP. Isang flood control riverbank structure sa Zambales na may 3 phases ang natuklasan naming may proponent na nagngangalang ESA Bersamin. Saan ka nakakita, no? Executive Secretary. Pero meron kang proyekto. Nakapagtataka. Saan ka nakakita? Special Assistant to the President. Meron kang mga ganitong insertion, allocables. Executive Secretary ka. Special staff, Special Advisor to the President. Ito yung function mo, pero yung function mo, function din ng congressman at mga senador, mga mayor, mga gobernador na meron kang proyekto. So, makikita ninyo kung bakit itong mga ito ay nag-resign or biglang nawala sa picture. Kagaya din yung gusto nilang mawala muna ang mga to sa picture kasi sila po ay nasasangkot, nai-issue na. So, kailangan mawala muna ang mga to. And the very first one to experience that is itong si Zaldico. Nung nagka-issue siya doon sa blankong bycam na nangyari noong 2025 na GAA, hindi ba't right after, right there and then, talagang hindi nga sila magkatugma nun eh. Nag-resign ba or tinanggal ba? Hindi sila magkaano nun. But just to confuse us, but we cannot go away with the fact na ganun ang ginagawa nila. Pag ikaw ay sangkot, okay, mag-sideline ka muna dyan, kay kami ang bahala sa'yo. Pero ang nangyari kasi kay Zaldico, kaya lang siya nagsalita kasi pinabayaan siya. At natutunugan na niya na ilalaglag na siya, kaya na siya nagsalita. So itong mga natitira, okay, itong sila Bersamin, sila Bunuan, nawawala sa Pangandaman, nawawala sila, no? Nawawala sila. Ang tanong, parang hindi na sila magiging accountable. Mawala muna sila para makalayo sila doon sa accountability. Ang tanong,
Okay, ano kaya ang nangyayari sa kanila ngayon? Nasa tig 100 million ang tatlong nasabing phase. Base pa sa dokumento, hindi lang sa flood control structures tila proponent ang may code na ES. Karamihan ay drainage system at retention basin na kadalasan ay pumapatak na tig 50 o 100 million sa iba't ibang syudad sa NCR. Ang may pinakamataas na amount ay ang pagpapa-install ng solar streetlight sa kahabaan ng Tagaytay-Nasugbu Road na nasa 300 million ES? SAP? Grabe, pang DPWH? pesos. Sinubukan naming silipin ang accomplishment rate ng proyekto, pero ayon sa DPWH Transparency Portal, hindi pa nasisimulan ang installment ng Nako, saan napunta ang pera? Hindi pa pala nasisimulan. solar streetlights sa nasabing kalsada. Talamak din ang pagpapagawa ng mga kalsada at river structure sa Mindoro area para sa proponent na si ES ayon sa dokumento. Grabe, no? 200. Tingnan nyo. Well, hindi raw existing yung mga niya. 250 plus 250, that's 500 million. Plus 250, 700 million. Plus 250, that's 1 billion na. So, 1.2 billion dito pa lang. 2, 4, 6 na proyekto na non-existent. Lumalabas na tig 250 million each ang mga proyekto. Wow! Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretaries ng ehekutibo ang may allocables sa 2025 budget. Posible raw ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga individual na nasa Tapos posible pa, no? Parang merong nagpapapresyo na naman dito, no? Posible. Oo, tapos walang mangyayaring ganun. dokumentong tinaguri ang Cabral Files kasunod ng imbestigasyon ng komite sa flood control scandal. Doon din lumitaw ang pagkakadawit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pagdating sa di umano'y pagkakaroon ng share Nakita niyo magkatabi ang si Bunuan at saka si Cabral. Cabral, 1 down. Bunuan, next. sa kickback sa infra projects na itinanggi na rin ng dating kalihim. Ayon kay Lacson, nasa halos 30.5 billion sa Cabral Files ang nakapangalan daw kay Bonoan. Pagdat 5 billion sa Cabral kalihim. Ayon kay Lacson, nasa halos 30.5 billion sa Cabral Files ang nakapangalan. Grabe, 30.5 billion? Nakakalula. Grabe, ano? Halos yung first tranche nung kinuha nila sa ano? Kalahati ng first tranche ng kinuha nila sa PhilHealth. Naku, taman talaga. Pangalan daw kay Bonoan. Pagdating sa ibang mga kalihim, una na ring siniyasat ng BNC ang pagkakalitaw ng pangalan. Sara kayo ng Sara, no? Nung Department of Education Secretary pa si VP Sara. Ngayon, etong ipinalit nila. Nako, Diyos ko po. Ni DepEd Secretary Sonny Angara Wala kayong may botong ganyan kay Sara Duterte. sa aming nakalap na DPWH leaks. Nasa 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang proponent sa 2025 NEP projects. 92 sa 105 na ito, mga proyekto sa Aurora, ang kilalang balwarte ng mga Angara. Kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang DPWH leaks file sa 2025 NEP ng DBM at DPWH. Corroborated. Doon sa list ng DBM at ng NEP, yung DPWH leaks na yan. So, hindi po pwedeng sasabihin na sinungaling si Leviste. Kasi nag-match sa NEP at saka yung leaks na yan. H contracts. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia. Ano may tatago nila dyan? Tignan ninyo, may mga maliliit silang like for example ito, empleyado daw ng DOJ, na-aresto dahil naglipat daw ng 12 million public funds. Panoorin natin to.
Sa email natin ba din? Nag-online po ito, sir. Hindi, wag na daw. Bro, NBI wala munang lalabas, wala munang tatayo, wala munang gagalaw. San si John? Tayo. Tumawak yan. Labas ka dito. Okay. Unang komento binlearn nila pero nakita pa rin. Bata pa yan tignan ninyo DOJ empleyado. Nakapaglipat siya ng 12 million. Ito isipin nyo empleyado pa lang ito. May kakayahang makapaglipat ng 12 million sa public funds or from public funds. Ang tanong natin, paano kaya niya magagawa ito nang siya lang? So, yun ang titignan natin. May connection yan Kasi, ang makikita natin mga anggulo dito is, empleyado pa lang nakakayang gawin ang mga ganitong sistema ng korupsyon. So, paano pa kaya yung mga boss or mga big boss maaring pwedeng nag-utos sa kanya? So, isang anggulo naman natin makikita natin dito is, pwedeng ito, empleyado nito, is fall guy. Para may masabi lang na ito, may nahuli sila, ganito, may nakakayang gawin ng mga nasa baba. Bakit nyo wala kaming dyan, hindi namin mamomonitor. Ako na boss dito sa taas, hindi ko mamomonitor na ginagawa nila yan. Para hindi sila yung pag-initan, kundi itong mas mga maliliit. Pero ganun pa man, imagine, empleyado pa lang, nagagawa nilang gawin ito. Okay? So, paano pa yung mismong big boss nila? Kaya nga naman, yung mga sinasabi ni Libiste, paano mo masasabi na ito ay sinungaling kung talaga nga naman na meron naman talaga siyang hawak na dokumento na magpapatunay nito? Parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak nyo. Maraming salamat po ma'am sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng comments sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. At I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them because when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him May ebidensya. Hindi. Paano nyo pa sisinungalingan? May ebidensya, may email yan. copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, baka akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero ang sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya, bakit hindi pa niya in-authenticate. Oo, nga po, nabanggit nyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email na inilabas nyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Leviste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After nyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na document sa inyo. So sinasabi nyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi syempre, nung una pa, di ba, kauupo pa lang niya, akala nila, may mga efforts yan talaga na baguhin ang timpla ni Vince Dizon. Kasi maganda namang reputasyon ni Vince Dizon, even in the past administrations. Maganda yung kanyang reputasyon.
Kaya lamang umiba na ngayon. So, the mere fact na pumayag si Vince Dizon nung una, nabigyan ng kopya si Kong Libiste upon request, then that's gusto niya ng transparency and accountability. Magulat-gulat ka ngayon na hindi na dahil syempre nakita natin kung paano na ipagtanggol ni Vince Dizon yung mga kalokohan ni Marcos Jr. Yun naman ang reason dyan eh. When the price is right, lahat na magbabago eh. Diba, before ang sabi nyo sa amin, si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes, ma'am. Sorry. Just to clarify. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public and yan ang inaantay. Ang pakiusap ni Dizon, hindi naantay. Siyempre, kailan mo ilalabas yan? Nakita natin, piling-pili ang mga pinupuntahan ni Dizon na binibisita ng mga flood control projects na ghost projects kuno. Diba? Hindi niya mapuntahan yung lugar ng boss niya. Doon pa lang makikita mo na talagang walang ilalabas si Vince Dizon. And it's the high time, right time na ilabas na rin ni Kong Libiste. October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Diba? Kaya si Libiste nananawagan. Bakit ho, ang basa ko sa inyo, parang emotional kayo. Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas sa mga pakalat na. At sinabi ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. Sige, compare nga natin yung iyak ni Libiste dito sa iyak ng mamang driver. Kaya na umusga. Dito kasi, ako makikita ko dito yung emotion dito ni Libiste. Bakit? Hindi dahil sa kasi alam niyo man, sanay na sila dyan sa mga public service na yung mga issue na ganyan. Pero dito kasi, ang nanay niya nasa Senado. And it involves her mother's, not only reputation, but her mother's safety. Sa kanyang ginagawa, syempre damay kung sino man ng pamilya na sa niya. Kaya siya nagiging emotional dito. Kasi maiipit din si nanay niya, si Senator Legarda. Kasi nakita nyo naman, as plain example lang natin. Diba may sinabi si Lauren Legarda with regard to the Dolomite Beach. Parang kinukundinan niya, wala namang silbi yan, ganito, ganyan. Pero kinausap ni Kong Libiste, pinakita niya, pinasyal niya doon mismo sa Dolomite Beach. Umiba yung ni Senator Legarda. Anong implication nun? Doon sa Senado, syempre, kung ano yung mga kausap-usap niya doon, na i-influensyahan siya na ito nga, hindi maganda, paimbestigahan natin, bla bla bla, parang ganun. So, yun yung ibig sabihin. Kung doon pa nga lang na i-influensyahan yung kanyang nanay sa mga ito ganyan, dito, how much more dito sa DPWH leaks na to, it involves not only yung issue na kasi malaking issue ito and mga possible na kapalit nito is buhay mo. Kaya nga, kahit ako man, di ba, mama ko yan, ganito, andun siya sa Senado, ako nandito sa Kongreso, lumalaban ako, pero I don't know what might be the effect of this, na baka hindi lang ako, baka pati damay ang nanay ko. Nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH lang po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po maglabas. Walang question. At
Anyway, may kopya po ako. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Ito nga, nakakatawa, no? Kasi kapag ang tema ay hindi pumapabor sa kanila or hindi pumapabor sa kanila, ang immediate na response nila ay iimbestigahan natin yan. Pinaiimbestigahan na natin yan. Parang ganun ang dating eh. Pero kapag papabor sa kanila, no? Pag hindi papabor sa kanila, yung issue, like for example, itong inilabas na DPWH leaks, hindi nila pa iimbestigahan. Okay? Hindi nila pa iimbestigahan. Sabi nila, sinungaling yan, walang sapat at matibay na basihan. Kumbaga, dinidiscredit nila kaagad. Immediately, they would, papatayin na nila yung issue by simply destroying your image. Ganon, yung may character assassination. Ganon gagawin nila. Pero pag ang issue, like for example, merong nag-post ng ganito na parang headshot para kay Bongbong Marcos, iimbestigan nila ura mismo, nahuli ka agad yung nag-post. Yung parang ganun ba? Or pag halimbawa yung Gutesa, no, 'di ba? Nagbigay ng si Gutesa. Sabi nila? Hindi peke yung kanyang affidavit. Hindi yung pirma nung law firm, ganon. Hindi yan ganito. Ang dami nilang mga dinidiscredit yung reputation. Pero pag nagsasalita, pumapabor sa kanila, kagaya nila Yusek Bernardo, kagaya nila Bryce Hernandez, na Henry Alcantara, protektado, nasa tabi pa si Remulla, ba? Kumbaga escorted pa talaga. Doon mo makikita ang difference talaga niyan. Eto nga instead nasasabi niya, sige, paiimbestigahan natin yan, titignan natin kung authenticity niyan. Pero anong ginagawa nila? Parang, bahala sila dyan. Bahala si Libeste dyan. Kung hindi niyo pumamasamain, Congressman Leviste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yun nga, nabanggit ho ninyo, kaibigan po ng inyong ina ni Senator Loren Legarda, yung iba, pwede ho bang Diba, tama? malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo, o dinidiscourage din ho ba kayo ng inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, ma'am. Halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilalabas ang mga adorable nila? At lahat na po ng ma-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina. Pero huwag itabas ito. So, pati ho kay Senator Loren sa mother ho ninyo, may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho? Hindi, ganun talaga yun. Alam niyo, automatic talaga na ganun ang magiging ang mangyayari niyan. Tatawagan ng kanyang nanay kasi siyempre matagal na sa politika, matagal na yan si Loren Legarda. So, comrades ang kikitungunan nila sa isa't isa. So, tatawagan, oy, ano ka ba naman, mare? Ano ka naman, mare? Pare, bla bla bla. No? Tignan mo naman yung anak mo, sabihan mo naman yung anak mo. Ganun yan eh. Ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, maraming nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumong ko pa sila. Yun, ang totoo niyan. Siyempre, mas may ebidensya si Leviste na sinusubukan siyang suhulan, i-bribe, o kaya alam niyo na. Pero, madami po talaga. Pero nais ko pong linawan na ayon nga po sa sinabi ni Senping, sabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2025 budget, diba? Pero so yan yung mahirap talaga sa side nitong si Kong Leviste. Kasi alam niyo, very crucial, very important yung role niya dito sa ginagawa niya, no? Kasi nakita natin ng connection yung kay Cabral, 'di ba? Nauna nang sinabi ni itong si Leviste na may nawawalang files or nawawala yung computer ni Cabral. The next thing we know,
nagpakamatay daw si Cabral. Nakita niyo yung interconnecting stories na nangyayari dito. Konektado po ito. Hindi po ito basta-basta lang na nangyari ngayon na wala namang kakonek-connect. So, yan, mahirap yan. Gaya nga ng sabi ni Sen Marcoleta, ay umiiba na ang direksyon ng usaping ito. Pero wala na, hindi na makapagsasalita. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng Diba? Plano niyang talagang magsalita. Sana. Kasi pag nagsalita siya, ay isa yang malaking pasabog kagaya ng, ano kayang pasabog ni Chavit Singson na to? Ano kayang pasabog niya sa susunod na taon? Ba't susunod na taon pa? Kailangan mo ng bodyguard na matindi nito kasi pasabog mo susunod na taon. Baka may panahon pa sila na alam mo na, baka makakabral ka na naman. Masakit, ano? Masakit. Masakit. Sana maporsahan lahat yung mga kasabwat or yung mastermind. Kasi yung nadedemanda yung mga nagamit nila mga engineers, mga contractor. Paano nagkaroon yung contractor ng gano'ng kalaki? Sino nagbigay? So, yun ang dapat hanapin, yung mastermind. Okay lang kasuhan nila, pero yung gumawa, maliwanag naman Parang maliwanag pa sa buwan. Yung pumayag. Yung gumawa, yung nagpagawa sa kanila, yun dapat hanapin. Like, yung Diskaya, 3 years, 34 billion ang nakuha. Paano makakakuha yun kung walang malakas na nagbigay sa kanya? Exactly. Yun ang hanapin. Hindi yung kakasuhan nila si Diskaya, sino nagbigay sa kanya ng project at binigyan nila ng pera. Nagbanggit na pero pinipigil yung ICI, Chairman Reyes. Hindi pwedeng ilagay yan, kilala nila. So, hindi maganda investigasyon ng ICI. Ay, nako. Niloloko lang tayo. Sa tingin niyo ba makukulong sa publiko, yung buong Sa tingin niyo ba mahuhuli yung mastermind? Awa ng Diyos palagay ko. Mahuli next year. Next year. Mahuli yan. I'm very sure, I'm dead sure mahuli next year. Marami ng katibayan, sumisingaw na. At i-explain ko lahat next year kung... Sa January, sa pasabog niyo. Yan, pasabog sa bagong taon. Isasabay doon sa sa fireworks ang pasabog na yan. Sige, Ay, nako. Sige, tuloy natin. Sana nga ba napupunta ang direksyon nito? Kaya nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi nung ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Di ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time, hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, okay. Pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, mahina ang signal. Yung coordinate
Nasisira din eh. Yung ano eh. Kaya pala doon sa pag kumpara mo yung MYPS program at saka yung PCMA, mas accurate yung PCMA eh. Ang naging discrepancy ng mga coordinates between 70 meters to 400 meters eh. Ang layo. Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects eh. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon pero halos yung mga ibang tanong naitanong ko na pero kukunti ang naisagot doon. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema eh. Yung direksyon ko, napalitan. Gumamit na ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap eh. Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon. Para malaman ng katotohanan sa usaping ito. Ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Lahat ng malalaking isda, lahat ng masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-awa? Hindi ba isang gusto natin? Yun, lumiba yung direksyon. Kaya nga ang hamon ni Rep. San Fernando, Eli San Fernando, ay nasaan na yung sinasabing may magpapasko sa kulungan. Puro naman pala yabang. Nako, Diyos ko. Noche buena na! Wala pa rin nakukulong. Ano ba naman yan? Nasaan na yung niyayabang ni PBBM? Nako, batay tayo dyan. Anyway, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo bukas.